250,000 pesos, sapat ba ito kapalit ang apelyido ng anak ko? Hello Ate Ann, isa po ako sa palihim na sumusubaybay sa iyong programa. Tawagin mo na lang ako sa pangalan Jazz. 36 years old, isa akong single mom at may anak na isang lalaki. Bata pa lang ako naging musika ko na ang bunganga ng aking mga magulang. Walang araw na naging payapa ang aming tahanan. Palagi ko na lang naririnig ang aking mga magulang na nagsisigawan. Maliit lang na bagay palagi nilang pinag-aawayan. Kaya noon pa man na maliit pa ako, ipinangako ko na sa sarili ko na hinding-hindi ako mag-aasawa dahil ayoko na matulad sa mga magulang ko. Mahirap magpalaki ng maayos sa mga anak kapag magiging katulad ako sa mga magulang ko na lagi na lang nagsisigawan. Noong nagdadalaga na ako, hindi agad ako pumasok sa isang relasyon kasi hindi ako interesado. Hindi ako nakapagtapos ng pag-aaral kaya sa murang edad na masukan na ako. Hindi naging madali ang buhay. Siguro dahil sa kahirapan, pumatol ako sa lalaking may asawa. Siya ang unang naging karelasyon ko at sa kanya ko naibigay ang pagkabirhen ko. Umabot ng 1 taon ang patagong relasyon namin saka ako nabuntis. Ginusto naman namin yon dahil pinaasa niya ako na kapag magkaanak kami ng lalaki, siya ang magdadala ng swerte sa akin at sa aking pamilya dahil sa kanya ipamana ang kanyang negosyo. Wala kasi siyang anak na lalaki, lahat babae. Gustong-gusto niya na magkaanak ng lalaki para magdadala ng kanyang apelyedo. Pero nung nalaman niya, nabuntis ako, bigla siyang naglaho. Sinubukan ko siyang tawagan pero hindi na niya ako sinasagot. Halos oras-oras ko siyang sinubukan na tawagan pero hindi talaga sinasagot. Hanggang sa dumating ang araw, hindi na nag-ring ang phone niya at sa tingin ko naka-block na number ko. Sobrang hirap ng pinagdaanan ko noong panahon na yon. 6 na buwan ko itinago sa magulang ko hanggang sa lumaki na ang tiyan ko at hindi na maitago. Noong nalaman ng mama ko, kaliwat kanan ng sampal na natanggap ko. Yumuko na lang ako, hindi ako makapagsalita, ayoko rin sabihin kung sina ang ama ng dinadala ko dahil kilala siya sa lugar namin. Hindi nagtagal, natanggap rin ng magulang ko ang pagbubuntis ko, nagtulungan kami para kumita ng pera at nakapag-ipon ako para sa panganganak ko. Dumating ang araw ng panganganak ko. Nahirapan man ako manganak, pero masaya ako noong unang beses ko narinig ang iyak ng anak ko. Isang malusog na lalaki ang isinilang ko. Naalala ko kaagad ang pangako ng ama ng anak ko na kapag lalaki ang maging anak ko, magdadala siya ng swerte sa akin. Pero noong oras na yon, wala na akong pakialam sa sinabi niya. Masaya na ako kasama ang anak at pamilya ko kahit mahirap lang kami. Lumaki ang anak ko na matalino, mabait, malambing at higit sa lahat napakagwapo pa. Marami ang humanga sa kanya. Sinabi ko sa sarili ko, napakaswerte ko nga sa kanya, hindi ko pinagsisihan na nagkaanak ko. Nang dahil sa kanya, naging matured na ako mag-isip at mas naging malapit ako sa Panginoon. Kahit hirap ako mag-provide sa mga pangangailangan ng anak ko, ni minsan hindi ko naisipan na manghingi ng sustento sa papa niya kahit alam ko na milyonaryo pa siya. Kilala ang anak ko sa lugar namin nang dahil sa kanyang katalinuhan, kaya hindi nakakapagtataka na darating talaga ang araw na ang kanyang ama na ang maghahabol sa kanya, lalo na at kamukha niya pa ito. Isang araw may tumawag sa akin, unregistered number, hindi ko agad sinagot. Hindi tumigil kakaring ang phone ko kaya sinagot ko na. Hindi ako makapaniwala na ang ama pala ng anak ko. Gusto niya ipagamit ang apelyedo niya sa anak ko kapalit ng halagang 250,000. Noong narinig ko yon, tumatayo ang balahibo ko sa galit. Ano karapatan niya para gawin niya yon? Bigla nga siyang naglaho. Hindi ako pumayag dahil sa tingin ko masisira ang reputasyon ng anak ko kapag ginamit niya apelyedo ng papa niya, malalaman nila na anak siya sa labas.